What's up mga chong? Let's go sa new release na scooter ngayon bagong 2026. Ito ang top 4. Simulan na agad natin sa fresh from Suzuki Motors Bergman 125 version 2 2026. Ang daming binago at ito ang kanyang full specification. Meron tayong 125cc air-cooled pa rin po with max power of 8.3 horsepower at 6,500 RPM na may 10.2 Nm at 5,250 RPM. Single overhead camshaft, 2 valves pa rin po ito na may compression ratio na 10.3:1 at may fuel capacity na 5.5 liters. Ito ang mga nabago sa kanya. Meron na siyang TFT display, Ride Connect, TFT, ayan po, at yung isang version niya ay LCD display na in-improve pa din. And yung gulong niya from front and rear, ang nabago po is yung size sa likod. Meron na siyang 180 by 12. Before po ay 10 inches lang, ngayon ay 12 inches na. So parehas po na 12 na ang size ng bagong Bergman harap at likuran. Seat height 775mm at may 160mm na ground clearance. Isa pa pong binago ay yung kanyang utility box from 21 liters. Meron na siyang 24.6 liters na storage box or utility box. Ayan po. At syempre yung kanyang trending na rear fuel filler lid. So ibig sabihin sa likuran na po ang refillan niya ng gas na hindi na po sa ilalim ng upuan or sa storage box. Sa likuran na po bandang taillight. So ito po ang top features niya. Phone connect with Navi or navigation, larger utility box, 24.6 liter na kasyang-kasya ang full face na helmet. Standard 12-inch rear wheel, yan po ang isa rin sa mga binago. Smart key with TFT model and rear fuel filler lid with combination braking system na po ito, silent starter at auto start and stop system. Also yung kanyang smoke windscreen ay bago na din. And of course, price point nito is wala pa sa Pilipinas, pero kung ko-convert sa Philippines, ang price point sa India ay nasa 80,000 to 95,000 pesos if ko-convert sa Philippine peso. Pero it's either mas mataas dyan or mas lower dyan pag dumating sa Pilipinas yung ganitong model ng Bergman Street version 2 2026 from Suzuki. Yan po ang ating first motorcycle update scooter ngayong 2026. Next naman natin is yung best seller na Lexi 155LX from Yamaha Motors. Ito po ang full specification niya at ang SRP niya at yung updated na price ni Lexi 155. Lexi 155LX Philippine version 2026. Displacement niya 155cc, 15.2 horsepower at 8,000 RPM. Maximum torque 14.2 Nm at 6,500 RPM, compression ratio 11.6:1 at may fuel capacity na 4.2 liters. Kanyang timbang 116 kg. Seat height 770mm, same lang po ng Bergman, at merong 135mm na ground clearance. No ABS po ang nilabas sa Pilipinas, and of course meron itong SMG starter, auto start and stop system at hazard. Size ng gulong 1990 by 14 sa harapan, 190 by 14 naman sa likuran. LCD display pa rin po itong bagong Lexi 155. Variable valve actuator, single overhead camshaft at 4 valves. And syempre yung kanyang harapan ay naka-disc brake, pero yung likuran is naka-drum brake pa din po. And hindi po keyless yung nilabas sa atin, pero liquid cooled na rin naman po siya at may LED na headlight sa harapan at integrated na signal light din po. Ito ang pinakamabenta ngayon. Ang problema, mahirap kumuha at humanap ng cash, panay installment lang ang ino-offer. Dahil nga maraming magandang i-upgrade dito dahil almost similar ang upgrade nito from Aerox V2 at NMAX V2. So pwede mo siyang kabitan ng gulong ng Aerox at marami pang ibang upgrade na pwedeng ilagay sa Lexi LX 155 na Philippine release. Ang SRP neto nung nilabas sa Pilipinas ay 99,900, pero dahil nga nagkakaubusan ng stocks or iniipit ng iba ang stocks, umaabot ito sa 106 to 110 up to 120,000 na SRP. Medyo malaki, no? Pero syempre, yan ang pangalawa nating new scooter ngayong 2026 version sa Pilipinas, ang Lexi 155. Let's go to our third scooter na nilabas sa Pilipinas. Ito naman ay simplihan lang gumalaw talaga. Isang well-known brand po ito, Honda Motors, of course. Simple lang lumabas yung click before, marami nakakuha. May mga standard price naman, pero may mga nag-above or may add-on sa SRP. Pero syempre, konti lang din naman yon at hindi masyadong naging issue yung kuhaan ng bagong click
V4 2026 ng Honda. So kung lumabas sa atin ay dalawa standard at smart edition pa din. So sa smart edition ay dalawang kulay, mayroong brown at mayroong black. And sa standard edition naman ay mayroong gray, black at white. So maraming lumabas na kulay at marami din nakakuha ng Click 125 B4. So mga ilan lang po ang issue nito na hindi naglalabas ng cash, pero most of the time may mga cash pong available sa Click B4. Honda Click B4 basic specs, 125cc liquid cooled, max power 11.0 HP at 8,500 RPM, maximum torque 10.8 Nm at 5K RPM, single overhead camshaft at 2 valves po ito, compression ratio 11.0:1 at may fuel capacity na 5.5 liters. Wet weight niya is 111 kg at may seat height na 769 mm. Mas mababa ng konti compare sa Bergman and sa Lexi. 131 mm ang ground clearance. Again, very good din yan sa Filipino height. At may combination braking system or CBS. Size ng gulong 90/80/14 sa harapan at 180/14 naman sa likuran. And of course, meron tong both features sa USB-C power socket, single rear shock under seat fuel filler at 18 liters na utility box. Talagang medyo pasok na pasok ito, pantra or pantrabaho at pang negosyo. Yung Smart Edition features niya is yung brown cast wheels or yung kanyang bronze colored na wheels. Idling start and stop system, wow, meron na yan sa Smart Edition ng bagong Click B4. 3D click emblem at yung smart keyless system na wala sa previous version. LCD display pa rin po at all LED lightings. Napakaganda ng bagong features ngayon ng Smart Edition mga chong. At meron itong 50.3 km per liter na gas consumption. SRP na lumabas sa market, standard price 82,400 at yung Smart Edition ay merong 86,900. May ibang mga nag-add-ons na kasa pero depende pa rin yan sa branch na mabibilan mo. So yan ang bagong Click 125 B4 sa ating pangatlong scooter lumabas ngayong 2026 sa Philippines. And ang ating top 4 yung last scooter natin ngayong 2026 na lalabas pa lang sa Philippines ay itong bagong-bago na 150X ng Zontes 2026 version. Maraming nako-curious dito sa bagong lalabas ng Zontes na scooter na 150X. Even ako nakaka-curious din dahil nga ito ang kauna-unahang scooter sa buong mundo na may full aluminum frame chassis or yung buong katawan nito ay full aluminum kaya medyo magaan at medyo matibay. Sa previous vlog natin ay meron itong durability test na talaga namang panalong-panalo. Ngayon, ano ba ang basic specs niya? Magugulat din tayo ng konti dito mga kosa dahil nga medyo mataas ang kanyang engine specification. Let's start. 149.5cc single cylinder, single overhead camshaft, 4-stroke at 4 valves. Maximum power 17.7 HP at 8,700 RPM with a maximum torque of 15.5 Nm at 6,500 RPM. Wow, medyo mataas yan para sa 150. Compression ratio 12.5:1 at may bore and stroke na 58/56.6 mm. Wet weight niya 108 kg at may fuel capacity na 11 liters. Grabe no? Nasa kanya na naman ang lahat. Meron itong dual disc brake, dual channel ABS, traction control system, phone connectivity, adjustable na rear shock, navigation system, screen mirroring, onboard dash cam, naked handlebar at smart keyless system with tire pressure monitoring system or TPMS. Wow, grabe yung specs at features nito mga chong. Halos kinumpleto na. Seat height 770mm, same size lang ng Bergman or same seat height pati ng Lexi. 130mm ng ground clearance ito mga boss. At sa wheel size naman, meron tayong 110/70/14 sa harapan at 130/70/13. Medyo wide profile at talaga namang sporty ang datingan. Wheelbase 1,375mm. CVT automatic auto start and stop system, may silent starter at may TFT display na napakalupit ng features. Again, ulitin ko po, meron na itong dual channel ABS for safety, traction control system for safety, TFT display, aluminum frame, phone connectivity at meron ng adjustable rear shock. Projector na rin po ang LED nito sa headlight at all LED po ang kanyang mga ilaw. And again, this is a 150cc liquid cooled engine po mga chong at fuel injected na rin po ito. So talaga namang panalong-panalo itong bago ng Zontes 150X na lalabas ngayon sa Philippine
market. Ngayon, magkano ba ang SRP nito? Introductory price ngayon sa Philippine market ay 149,900 pag nilabas na sa Pilipinas, up to 160,000 plus once it arrive in the Philippines. So again, yung mga nagpapa-pre-order po siguro ay may discount kaya 149,900 lang. And for sure, ang magkikerry ng brand na to ay si Bristol Motorcycle sa Philippines. Grabe, ang dami agad lumabas na bagong scooter ngayong 2026 sa Philippine market at yung iba ay papalabas pa lang at yung iba naman ay sana lumabas sa Pilipinas. Siyempre, pag lumabas na sa Pilipinas, yung mga upcoming na new scooter ay sana ay mura lamang pero feeling ko sa taas ng gasolina ay medyo may taas din ng konti sa SRP. Yung latest na lumabas ngayon sa India is yung Bergman 2026 version 2. Maraming na bad trip, marami ring natuwa at marami ding gusto na mag-pre-order. Pero India release pa lang po yun at for sure, sana ilabas na rin yan sa Philippine market with the SRP na medyo mababa at abot kaya ng mga Filipino rider. Once again, that's our top 4 scooter. Don't forget to subscribe, like, and follow my Facebook channel and YouTube vlog Nikosa. Peace!